Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Magka-college ba o hindi? Nako, may mga yumayaman naman kahit di naman nakakapagtapos. Bakit naman ako mag-aaral pa? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Isang madalas na tanong yan yung di ba? Magka-college pa ba ako or magda-drop out na lang ako para mag-umpisa na lang ako ng sarili kong negosyo o magtatrabaho na lang ako? Una, pag-usapan natin ang benepisyo pag pumunta ka ng college. Siyempre, pag number one, pag pumasok ka, lamang ka. Di ba? Kasi meron tayong tinatawag na structured learning. Di ba? Magkakaroon ka ng specialized knowledge. Kung ang dream career mo, like for example, kung ang dream career mo ay kailangan mong maging doktor, abogado, di ba, nurse, kailangan mo talaga tumapos ang college. Meron ba nakakita na doktor na sinasabing hindi nakapagtapos by experience lang? Hindi po pwede yun, di ba? Kaya may mga profesyon naman hindi mo naman kailangan tapusin ng college, katulad ng technical skills, vocational skills, yung mga sales, hindi mo naman kailangan magtapos ng college. Pero kung gusto mo talaga makakilala ng mga tao, di ba, networking, di ba, university and colleges po, napakahalaga po ng mga koneksyon. Ang mga kaklase mo, professors mo, yung mga alumni, yung mga clubs na yan, di ba? Yan po ang magbubukas ng mga pintuan sa iyo in the near future. Pangatlo, pag may college degree ka, syempre, meron kang kredibilidad, di ba? Mahalaga yan, lalo na pag sa mga nag-a-apply ka sa mga companies na mga malalaki, di ba? Sila po ay naghahanap ng tinatawag natin na diploma. Pero tatandaan, college is not only the way for you to become successful. Pero may mga iba naman nagtatagumpay rin kahit di nakapagtapos. Katulad ni Bill Gates, nila Steve Jobs, di ba? Ito mga hindi nakapagtapos. But they are exception to the rule. Paano ka magiging successful kahit di ka nakapagtapos ng college? Number one, kung ang passion mo ay magbenta, kung ang passion mo ay magnegosyo, maganda na nag-uumpisa ka na habang bata ka pa. Habang nag-aaral ka pa, di ba dapat magbenta ka na at may experience mo para malaman mo if sales is for you. Just like in my case, alam niyo ano ginawa ko? Nagbenta na ako ng 12 years old. 12 years old pa lang nagbebenta po ako, tapos naintindihan ko na ang pagbebenta pala ay para sa akin. So bago po ako nakapagtapos ng college, so ano po nangyayari? Nagne-negosyo na po ako. In short, hindi po ako nakatapos. Dahil na-realize ko po talaga na ito pala ang calling ko. Pangalawa, technical skills. May mga iba nagiging successful kahit di nakapag-college because of technical skills. Like for example, magaling sila sa mga art, di ba? Magaling sila sa dressmaking, magaling sila, creative po sila, or if not, techie po sila. Kung kayo po ay called sa mga bagay na yun, kahit wala kayong mga diploma, pwede kayong maging successful. Kaya kung titignan po natin, walang tinatawag na one size fit all pagdating sa education. If you want to choose a professional career, you have to finish your college degree. But if you want to choose yun more on vocation, more on skills, more on people person, more on selling, pwede ka rin maging successful kahit hindi ka nakapagtapos. Sana naliwanagan po kayo sa episode natin na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Bueno mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes, dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap na sa pagdinig ng Senado tungkol sa war on drugs. Bagyong Leon bahagyang lumakas habang bumabaybay sa karagatan malapit sa Luzon. Posibilidad na lumakas ito hanggang typhoon category, hindi iniaalis ng Pag-asa. Patay sa pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa, pumalo na sa higit 100 sa Naga City kung saan katumbas daw ng 2 buwan ang bumuhos na ulan nung araw ng manalasa ang Christine, mistulang lawa pa rin ang eksena. Mga naghahanda para sa paggunita ng araw ng mga patay, nagdo-double time na. Pati raw kasi delivery ng mga kandila, apektado ng nagdaang Bagyong Christine. At pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International na si CJ Opiaza, first runner-up sa pageant. Pero ang usap-usapan, pagwawala ng nanalong second runner-up na si Miss Myanmar. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas.
si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Pumalo na sa higit 100 ang iniwang patay ng Bagyong Christine sa bansa ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa Batangas kung saan kabi-kabilang landslide ang naitala, patuloy ang paghahanap sa 6 na miyembro ng pamilyang natabunan ng gumuhong lupa sa bayan ng Balete. Para sa update, magbabalita si Rainiel Pawid. Rainiel, saan nakasentro ngayon ang search, rescue at retrieval operations? Cheryl, magandang tanghali nga. No? Ngayon ay nandito na tayo sa gitna mismo nitong lawa ng Taal dito sa bahagi ng Sitio Shatin sa Barangay San Sebastian. Dito pa rin yan sa Balete, Batangas. At ngayon ay nandito tayo mismo sa ground zero kung saan patuloy o magdamagan na nga rin yung pagsisid ng mga rescuer para mahanap itong 6 na kaanak nitong si Mamay Pasyon. No? Ito yung 84-year-old na lalaki na natagpuan kahapon. At ang masakit dito, Cheryl, yung mismong nakahanap sa kanya ay rescuer din ng LGU na sarili niyang anak. So ngayon naman, napag-alaman natin na 2 pala itong anak na rescuer, itong 84-year-old na lalaki na ito. At sila ngayon ay tumutulong rin, no, kahit na natagpuan na nga yung kanilang ama kahapon. At nakakuha tayo ng impormasyon mula sa LGU na pinakremate na nga yung labi nitong lolo na natagpuan dito kahapon. At sinabi rin ni Mayor Wilson Maralit na yung mga kaanak na nag-aaral o yung mga anak ng mga naiwan pa na anak ni Tatay Pasyon, kasi 3 doon ay kanyang anak at 3 ay pamangkin. So lahat naman ng yon ay makakatanggap ng tulong at isa sa ilalim din sa scholarship program. And with this, Cheryl, no, sinabi ng pamilya Mendoza na tila nawawala na sila ng pag-asa na mahahanap pa itong 6 nilang kaanak. Pero itong mga rescuer natin ay hindi raw titigil dahil ito na yung pagpapakita naman nila or payback time dito sa 2 rescuer na mismong empleyado rin nila. Cheryl. Ano ang itinuturong dahilan dito sa naganap na landslide at ilan yung apektadong residente, Rainiel? Cheryl, yung itinuturo nga na dahilan dito ay yung volume o lakas ng tubig ulan na bumagsak dito sa bahagi ng Balete. And doon nga, no, nung kasagsagan ng Bagyong Christine, ay natapyas yung gilid ng bundok na ito at tanging bahay lamang nitong mag-anak na ito ng pamilya Mendoza yung naapektuhan. So, Cheryl, ngayon tinitignan din yung ilan pa sa mga dahilan na danger zone talaga itong lugar na ito. So, yung LGU 2012 pa ay pinalilikas na nila yung nasa 400 residente dito. And as of 2012 nga, kalahati na nitong 400 plus families yung nailipat na doon sa mga pabahay. And target daw nila na within the first quarter of next year ay sana mapapayag na itong mga kababayan natin at mga kapatid natin dito. Dahil nga, hindi rin daw nila maiwan dahil nandito rin yung kabuhayan sa lawa. Cheryl. Okay, so ang sabi mo nga ay isang magkakaanak lang, isang pamilya lang yung naapektuhan. Yes, Cheryl, isang pamilya lang sila, no. Ito nga, yung 3 anak, nito nga natagpo ang lalaki kahapon at 3 niya pang apo. At this point, ay ilan yung inilagay sa mga evacuation centers? Ilan yung mga lumikas at kumusta yung kanilang sitwasyon? Yes, Cheryl, from the latest tally mula sa LGU ay nasa 400 plus families yung ilikas doon sa evacuation center. And yun nga, so kahapon tuloy-tuloy yung pagpapadala ng pagkain sa kanila. Pero in the long term, no, ang gusto sana masolusyonan, kaya pinananawagan na rin ng Balete government is yung pangmatagalan sanang tulong sa mga lupa na lilipatan nitong mga evacuees na ito. Itong mga evacuees na to, Cheryl, sa katunayan, sila rin yung mga nakatira doon sa mga danger zone. So nakikita natin na talagang peligroso nga at wag na sana daw hintayin pa na magkaroon ng
susunod na bagyong Christine para masolusyonan itong problema na ito. Okay. Since sinabi na nga, alam naman ng local government na nasa danger zone sila. So ibig sabihin nito ba ay hindi na sila pababalikin mula sa evacuation center at bibigyan na ng malilipatan? Ideally, Cheryl, ayan yung target talaga ng local government is yung mapaalis na sila doon sa lugar. Pero sa ngayon ay nakapagpatayo pa lamang ng 300 plus na pabahay. So kung meron tayong 400 plus families, so may 100 pa. Ito ngayon yung minamadali at sana nga raw na sa susunod na taon ay maialis na sila doon sa danger zone. Bukod sa Balete, saang lugar pa mayroong malalang landslide na naitala, Rainiel? Cheryl, nagpunta rin tayo nitong weekend doon sa Talisay, no? Particularly sa Barangay Sampaloc at 20 naman nakatao doon yung natabunan din ng putik. Pero nitong linggo lamang ay nakuha ng lahat yung 20 and dinala na sila doon sa may covered court kung saan sila binigyan ng dissenting burol. Cheryl. Ano yung pinakakailangan ngayon ng mga evacuee? Cheryl, nangangailangan sila ngayon ng relief goods, no? Dahil yung dito, particularly sa Balete, ay LGU lang mismo yung kumukuha o nagbibigay ng mga relief goods. Ito yung kanilang buffer stock na tinatawag. Pero so far, nasa 1 to 2 weeks na lang ang tatagal nito. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Rainiel Pawid. Hindi pa man tayo nakakabangon sa hagupit po ng bagyong Christine. Heto't may panibagong bagyo na naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At para sa update, kasama natin ang ating weather mojo na si Francis Orsio. Francis, ano ang update? Puntahan muna natin si Leon, ano? Yung bagong bagyong pumasok ng PAR. Ano ang latest? Yes, Cheryl. Kung makikita natin sa ating satellite animation from Wendy, nananatiling nasa katubigan or sa Philippine Sea, ito nga sentro o mata ng bagyong Leon. Sa ngayon, nasa layo itong 735 kilometers sa may silangan ng Kasiguran, Aurora at patuloy niyang tinutumbok yung direksyon patungong westward sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil nga dito sa lawak ng kaulapan o yung outer rain bands na sakop nitong bagyong Leon ay nagtaas na ng tropical cyclone wind signal number 1 ang pag-asa sa iba't ibang probinsya, partikular dito sa may northern Luzon at sa may southeastern part ng Luzon dito sa may Catanduanes. Cheryl. Ano ulit ang forecast track or movement nitong si bagyong Leon? Cheryl, sa ngayon ay westward ito o pakanuran yung direksyon niya at by Wednesday or sa mga susunod na araw ay northwestward na o tatahakin niya yung direksyon patungong North Luzon, Cheryl. So hindi inaasahang katulad ni Christine talagang tumawid ng bansa. So inaasahang parang hahagupin tayo pero hindi talaga tayo matutumbok. Yes, Cheryl, hindi naman sa ngayon mababa pa yung chance, yung posibilidad ng landfall scenario para dito sa bagyong binabantayan nga natin sa loob ng PAR. At so malayo pa siya, nasa karagatan pa, so nandoon yung chance na lalo pang lumakas ito. Posible nga bang umabot ito sa typhoon strength? Yes, Cheryl. Sa ngayon nga, nag-intensify na rin into a severe tropical storm itong lakas ng bagyo dahil nga dito sa nasa karagatan pa siya at mamayang gabi or pagsapit ng madaling araw ay inaasahan natin yung typhoon category enhancement. Ayon din dito sa track and intensity forecast ng PAGASA. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw, mas lalakas pa yan habang lumalapit itong sentro o mata ng bagyo sa may North Luzon area. Sabi mo ay malawak. Si Christine umabot ng around 700 or more kilometers yung kanyang circulation or yung kanyang radius. Itong si Bagyong Leon. Ano? Yes, Cheryl. Itong radius na sakop nitong Bagyong Leon ay nasa more than 500 kilometers din yung sakop niya. Kaya nga nakikita natin sa mga susunod na araw, kahit na lumapit ito sa may northern Luzon area, sabi ng PAGASA yung trough o yung extension ng outer rain bands nito ay inaasahan nating makakaapekto kahit dito sa may eastern part ng Visayas and including Mindanao. Ayon yan sa PAGASA, Cheryl. Mga anong araw natin maaasahan talaga na mararamdaman itong hagupit ng Bagyong Leon sa bansa? Yes, Cheryl. Kung titingnan din natin dito sa may hurricane tracker or dito sa may track ng or direksyon na susundan nitong bagyong
Leon, nakikita na nga natin na pagsapit ng Wednesday, paglapit niya dito sa may bahagi ng Batanes Island, sinaasahan natin na itong mga areas na to, kabilang dito sa may Northern Luzon, sila yung mga pinakamakakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Kaya ngayon pa nga lang, Cheryl, ay nagtaas na rin yung pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dahil dun sa inaasahang epekto sa kanila ng Bagyong Leon. Kamusta rin? Ano ang latest kay Bagyong Christine naman? Talaga bang nag-U-turn nito at pabalik na raw ng bansa? Yes, Cheryl. Kung titignan naman natin dito sa may animation din from Windy, nakikita natin yung direksyon ngayon na although malapit o malayo na siya sa may Philippine Area of Responsibility, pero pa-eastward na or papunta na sa may silangang bahagi o dito sa may Philippine Area of Responsibility, itong mata o direksyon nga ng dating bagyong Christina. At yan, nakikita natin ngayon by Wednesday, mas lalapit pa siya dito sa may Philippine Area of Responsibility. Although hindi naman natin or nananatiling mababa naman, Cheryl, yung chance na papasok pa ito sa PAR. Okay. So hindi na yan makaka-apekto sa atin? Cheryl, yun yung sinasabi ng pag-asa na asahan na wala na itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero hindi pa naman nila niro-rule out yung possibility na kung lumapit man ito at lumakas ulit ay maaring maka-apekto naman yung trough niya. Dito naman sa may western part ng North at Central Luzon. Maliban kay Leon at kay Christine, may iba pa bang weather system tayo na pinabantayan na posibleng makaapekto sa ating panahon sa bansa? Sa ngayon, Cheryl, itong bagyo ang pinakatinututukan ngayon ng pag-asa, itong Bagyong Leon na nasa loob nga ng PAR, kasi asahan natin sa mga susunod na araw hanggang makalabas siya ng Philippine Area of Responsibility patungong Taiwan, ay ito yung maaring makaapekto sa ating panahon, lalong-lalo na sa may Northern Luzon area, Cheryl. Alright, maraming salamat for the update. Weather Mojo, Francis Orsha. Thank you, Francis. Samantala, nananawagan na po ang Noveleta, Cavite Local Government Unit sa National Government ng tulong para po sa clearing operation sa kanilang lugar. Nabalot kasi ang bayan ng makapal na putik matapos ang pagbahang dulot ng Bagyong Christine. Kabilang daw sa kailangan nila ang heavy equipment at dagdag na manpower. Kaugnay po niyan, mga kausap natin, si Noveleta, Cavite Mayor Dino Chua. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Mayor Chua, magandang tanghali po. Nakamute po yata pa tayo. Can you hear me, Mayor? Alright, babalikan po natin maya-maya si Noveleta, Cavite Mayor Dino Chua. Samantala, nakarating na po sa Bicol Region ang Alagang Kapatid Foundation. Bukod sa pamamahagi ng relief goods, nag-ikot na rin ang Hot Meals on Wheels natin sa Libon, Albay simula nitong Biyernes. Sinuong nila ang baha para mabigyan ng libreng pagkain ang mga taga-barangay Zone 7 sa poblasyon. Sa mga gusto pong tumulong, bukas pa rin ang bank accounts ng Alagang Kapatid Foundation para sa inyo pong mga donasyon. Pwede nyo rin pong isend yan sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na nakikita nyo po sa inyong mga screen. Sa ating pagtutulungan, sama-sama po tayong makakabangon sa trahedya. Tuloy-tuloy na ang paghahanda ng mga sementeryo maging ng mga simbahan ngayong papalapit ang paggunita ng undas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Kasabay sa pagbangon mula sa hagupit ng Bagyong Christine, tuloy pa rin ang paghahanda para sa araw ng mga yumao. Oktubre pa lang, inihahanda na ng mga caretaker ang sementeryo para sa pagdumog ng mga bibisita ngayong paparating na All Souls Day. Bukod sa paglilinis sa mga puntod, dino-double check din daw nila ang safety ng lugar, lalong bawal pa rin ang pagdala ng matatalim na bagay, paputok at iba pang makakapagdulot ng aksidente o gulo. Pagpasok po ng October niya, busy na po. Tuwing undas, naglilinis po kami dito. Mga bandang 5:30, nililibot ko po lahat. Yung sinisilip ko lang po yung mga kwan, baka meron akong nabuksan na hindi ko na isara. Kasi marami pong kwan dito malilikot ang kamay. Tulad ni Mang Mario, nananatili rin sa sementeryo si Basie mula October hanggang November, hindi lang para bantayan ang kanyang yumaong mahal sa buhay, kundi para rin magbenta ng kandila at merienda. Say pa niya, mahirap ang bumenta lalo na ngayong tag-ulan, kaya minabuti niyang magtinda na ng mas maaga.
kandila, soft drinks, tinapay, hanggang mga 6, November 6. Matagal na kami nagtitinda kasi sa pansyon. Tagang diyan kami natutulog talaga. So, 20 pesos laki. ang tubo. Adi ang benta nyo po yan, mga magkano? 120, mga 130 ganyan. Ang mga simbahan naman, tuloy ang mga misa para sa faithful departed at paghahanda ng mga kolumbaryo. Posible man maging maulan pa rin sa susunod na linggo, pero hindi raw nito matitinag ang obserbasyon ng undas. Masarap sa pakiramdam ang maipakita ang pagmamahal sa mga yumao nitong paparating na undas. Pero huwag din daw kalimutan ang kaligtasan ngayong panahon ng pagbagyo. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Balikan natin si Noveletas Cavite Mayor Dino Chua tungkol pa rin sa kanilang sitwasyon matapos manalasa ang bagyong Christine. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat na nanonood po ng One Balita Pilipinas. Mayor, ilang barangay po sa inyong bayan yung nabalot ng putik matapos nga po itong pagbaha? Actually, halos lahat po ng barangay namin dito talagang apektado po sa nangyaring pagbaha dulot nitong bagyong Christine. 10 out of 16 barangay po namin ang lumubog at talagang nag-iwan po ng matinding burak, putik, basura at mga sanga-sanga. Kaya hanggang ngayon po ay nakatutok po kami sa cleaning operations para may balik po sa normal ang daloy ng trapiko dito sa aming bayan. At sabi nyo nga po, napakalaking hamon yung paglilinis po. May ipinadala na ho ba ang national government na heavy equipment at dagdag na manpower para matulungan po ang Noveleta? Ang inaasahan po namin ngayon, ang tulong ng DPWH, meron po kaming mga nakausap na taga Department of Public Works na nagpadala naman po ng mga heavy equipment nila. Pero ganun pa man, siyempre, hindi po kasi natin na malaman kung anong uunahin. Sabi ko nga, kung 10 barangay po ito, no? At kasama na po dyan yung mga paaralan pa, mga eskwelahan, public schools na kailangan pong linisin din ang mga classroom at yung mga iba't ibang mga subdivision pa na lahat nagre-request po na unahin ang kanilang lugar. So, mahirap talaga po pag kulang tayo sa gamit, kulang sa equipment. Yung tao po, ang nagagawa namin ng paraan dahil may mga volunteers po tayo, kagaya ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, yung mga ibang NGOs po na nakikipagtulungan sa atin at siyempre yung mga kawani ng municipal government. Pero ang request po sana namin ay magkaroon pa ng mas maraming heavy equipment kagaya ng backhoe, payloader, para mas mapabilis po ang cleaning operation. Ano ho ba ang sabi ng DPWH? Gaano po or ilan po ang kaya nilang heavy equipment na ma-provide? Kasi siguro po ay marami rin na mga probinsya at iba pang lugar ang humihingi rin ng tulong sa DPWH. May commitment po ba sila sa Noveleta at sinubukan na rin ho ba ninyo ng local government na maari pong baka yung mga yung private sector po ay makatulong po sa sitwasyon nyo po dyan? Actually, mayroon po mga nakausap na tayo ng mga private contractors na may mga gamit, no? So sa ngayon po, karamihan nga po sa ginagamit namin ay yung mga galing sa pribadong sektor na mga heavy equipment. Although meron din po mga nagagamit na kami since this morning na galing po sa provincial government at sa provincial DPWH sa kanilang provincial district office ay meron po silang ilang mga heavy equipment na pinapagamit. Nagre-request pa po kami kung pwedeng sa region ay makarequest pa. Kasi naintindihan naman po natin ang sitwasyon na marami din na ibang probinsya ang naapektuhan na mas matindi pa, no? Kagaya ng Batangas. Nakakalungkot po na marami po ang namatay, binawian ng buhay dahil sa landslide at matindi rin po ang sinapit ng mga taga Batangas, kaya I'm sure marami rin silang kailangan na tulong doon. At sa Bicol, no, ganun din po, alam ko marami rin pong naapektuhan sa Bicol, kaya lahat ng relief efforts po, lahat ng relief operations, alam ko nakatutok sa Bicol. So naintindihan po namin yon at okay lang po kami at hanggang ngayon ay tulong-tulong pa rin naman po ang mga taga Noveleta na gawa ng paraan para maibsan po namin itong problema nito.
At sa sitwasyon po ngayon, ay ano po ang inyong tansya? Kahit na limited po ang resources pa ngayon, gaano katagal pa bago matapos ang clearing operations at maibalik po sa normal ang daloy ng trapiko sa inyong lugar? Sa tansya po namin, tatagal pa po siguro ng minimum of 1 week siguro. Maybe ang sabi po ng aming engineers ay 7 to 10 days pa po ang itatagal. Pero inuna lang po namin since nung 2 days ago ay yung mga major thoroughfares, yung mga daanan talaga ay maging passable. Kaya yung mga, ayan, nakikita nyo po sa video ngayon, yung parang waterfalls na lumalabas po, ilog po yan, ilang river. Kaya nagmistulang ilog din po yung aming mga kalsada eh. Kaya yan po, yung mga kalsada po na pinapakita natin ngayon sa screen, yan lang po ang only way, ang nag-iisang daan mula Cavite City palabas ng Maynila. Ibig sabihin po, kung lubog po sa baha at puro basura at burak po yan, hindi madadaanan yung road na yan, wala po makakapasok sa Cavite City kung hindi dadaan po talaga ng Noveleta. So ganyan po importante yung kalsadang yan. Kaya inuuna po talaga namin na ma-clear itong mga major thoroughfares para hindi po maantala ang pagbiyahe at ng mga pauwi ng Cavite City. At yan po ay malinis na ngayon? Nadadaanan na po yan. Yan po yung inuna talaga namin. So ngayon po, yung susunod na namin, yung mga side streets at yung mga barangay roads naman po, papunta doon sa mga bahayan po ng aming mga residente. At syempre yung schools, kasi nag-declare po kami ng wala mo ng pasok ng face-to-face from October 28. Today nga po, Monday up to Wednesday. Kasi nga po yung mga classroom nila ay talagang puno na rin ng basura at ng burak. Dahil po, yung baha po kasi namin, flash flood eh. Ito po yung nanggagaling doon sa rumaragasang tubig mula ilang-ilang river. Pagbagsak po ng malakas na ulan sa upland area, kagaya ng Tagaytay, Silang, Amadeo, dito po ang bagsak niya sa ilang-ilang river. At pag nag-overflow po yan, siguro parang sa Marikina, talagang pupunta sa bahayan po yung tubig na nanggagaling po dyan sa ilog. Yan po ang sanhi lagi ng pagbaha sa amin. Kamusta rin po ang naibibigay niyong tulong sa mga residente po na naapektuhan? Bukod po sa clearing operations, yun nga po, ang aming relief operations po ay tuloy-tuloy din. At nakapagsimula na po kami nung Sabado pa. Nagbigay na rin po tayo ng tulong sa ating mga barangay. Pero tuloy-tuloy pa rin po kasi 16 barangays na po yung aming lahat. Nilahat na po namin, bibigyan natin ng tulong lahat. Ang estimate po namin sa mga more or less 20,000 families po ito. So tuloy-tuloy po yung aming pag-distribute ng relief goods para sa kanila. Alright, marami pong salamat for the update. Noveleta Mayor Dino Chua. Marami pong salamat. Susunod, Bagyong Christine, itinuturing ng deadliest storm sa Timog Silangang Asya. Update sa pagresponde ng pamahalaan sa mga binagyo, ihahatid mismo ng Office of Civil Defense. Pagdinig ng Senado sa war on drugs ng nakaraang administrasyon, umarangkada na. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila De Lima nagkaharap sa hearing. At kilalanin ang pinakabagong big winner ng Pinoy Big Brother Gen 11 na si Fayang Smith. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Hindi may tatanggi na padami na ng padami ang mga options para sa electric vehicles dito sa bansa. Kaya naman sa Philippine Electric Vehicle Summit ngayong taon, bumida ang mga mas advanced na EVs. Highlight sa ika-12 taon ng Philippine Electric Vehicle Summit ang mga bagong plug-in hybrid electric vehicles dito sa bansa. 2 sasakyan mula sa United Asia Automotive Group Incorporated ang pumukaw ng pansin sa mga dumalaw dito. Inilabas ng Chery ang bagong Tiggo 7 Pro PHEV o yung plug-in hybrid version ng sasakyan. Ang 1.5-liter 4-cylinder engine nito na pinartnera ng 19.27 kW battery ay mayroong impressive range na nasa 1,000 kilometers at kayang tumakbo ng 0 to 100 kilometers per hour sa loob lang ng 7.5 seconds. May power na, wala pa ang range anxiety mo at pwedeng pang road trip kasama ang pamilya o barkada. The EV battery is able to propel the car for 80 kilometers on just the EV motor. If you use it in hybrid mode,
nagcha-charge kasi yung ating EV system while we drive. Ibinida din ng Lynk & Co ang kanilang plug-in hybrid na 01 PHEV na kayang tumakbo ng 100 kilometers sa loob lang ng 1 litrong gas. Kompleto rin sa safety features sa sasakyan na ito, gaya ng adaptive cruise control, traffic jam assistance, autonomous braking, at lane keep assist. Kaya naman, nakatanggap ito ng 5-star safety rating mula sa Euro NCAP, kaya sure na safe ka sa iyong biyahe, pasok ng opisina o saan mang road trip. What complements this are the suite of advanced driver assist systems. So you have a full suite of ADAS such as rear cross traffic alert, pedestrian warning, lane keep assist, just to name a few. Napaka-convenient ng pagkakaroon ng sasakyan lalo na kung mahilig kang gumala. Kaya ang iba, hindi na nagkatubili bumili nito, lalo na ng mga EVs. Tipid kasi at environment friendly pa. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. Nagkaharap sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senator Laila De Lima sa kauna-unahang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa War on Drugs. Magkasama pa sa iisang mesa si Duterte at De Lima sa hearing bilang resource persons. Hindi naman sumipot sina dating PCSO General Manager Royina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at Kerwin Espinosa. Bago magumpisa ang hearing, iginiit ni Duterte na ginawa niya ang war on drugs para umano protektahan ang mga Pilipino. Ginawa ang Senate hearing bilang pantapat sa ginagawang mga pagdinig din ng Quad Committee ng Kamara. I did what I had to do because kailangan kong gawin. Why? To protect the people and my country. No, I am here to make an accounting of what I did as president. So, walang problema. Kalunos-lunos pa rin ang sitwasyon sa Bicol Region kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Kaya tuloy din na ang buhos ng tulong doon. Kabilang sa mga nagpaabot ng tulong si former Vice President Leni Robredo at ang senatorial aspirant at will to win host na si Willie Revillame. Narito ang report. Mistulang lawa pa rin ang aming nakita sa paglipad namin patungong Naga City nitong Sabado. Makikitang marami pa ring mga kabahayan, sasakyan at maging mga kalsada at sakahan na lubog pa rin sa baha. Umabot daw kasi sa 700 millimeters na ulan ang bumuhos doon sa kasagsagan ng Bagyong Christine sa loob lamang ng 24 na oras. Katumbas ito ng 2.5 buwan na ulan sa Naga. Kita pa rin ang pila ng mga truck na hindi makausad dahil hindi pa rin madaanan ng ilang kalsada sa taas ng tubig. Dito sa Naga, eksklusibo naming nakaharap si dating Vice President Leni Robredo. Kwento niya, nasa 8 barangay pa rin ang lubog sa baha. Medyo humupa na yung baha. Bilang namin, parang 8 barangays na lang yung affected. Kasi right after the typhoon, parang 70% of our barangays talagang lubog. Pero ngayon 8 na lang. Pinaprioritize lang namin yung 8 kasi yung mga tao hindi makalabas sa mga bahay nila to buy food, water. So inaasikaso namin yun. Malaki ang pasasalamat ng dating bise sa mga nagpaabot ng kanilang donasyon para sa muling pagbangon ng Naga. Ngayon na Naga lang, parang mas inaasahan ko mas konti yung magre-respond kasi hindi naman nila kilala yung lugar namin. Pero dahil ang dami nag-respond, hindi lang yon. Hindi lang yung pinapadala sa kaya natin, pero yung pinapadala sa office namin sa Manila, office ng Angat Buhay, dun sa Museo ng Pag-asa. Kailangan namin manghiram na ng mga lugar sa neighbors namin sa dami din ng goods na pinapadala. So, parang nakaka-amaze na buhay yung spirit of bayanihan.
Isa sa mga nagbigay ng donasyon ay si Will to Win host at senatorial aspirant Willie Revillame. Personal na inabot ni Willie ang 3 milyong pisong tulong para sa mga nasalanta ng bagyong Christine sa Naga kay dating VP Lenny at Congressman Gabriel Bordado. Ayon kay Revillame, inuna niya muna ang Bicol dahil bukod sa matinding tinamaan ng bagyong Christine, tubong Naga rin daw ang kanyang ina. Hindi naman namimili ng lugar yung pagtulong eh. It's just that nakita ko sa news, tinamaan kagad na mabigat, talagang bahang-baha. Samantala, sinagot din ng dating bise ang nag-viral na litrato na paglusong niya sa hanggang dibdib na baha para mamahagi ng tulong. Nagkataon lang na may nag-post ng picture, pero hindi naman siya pambihira. Marami din ng mga public servants dito na ginagawa yon. Yung pinaka-importante kasi nakikita ka. Dahil, yun nga, yung sabi kong hopelessness saka helplessness, pag may dumaan na sa kuna, karamihan sa mga taong affected, yun yung nararamdaman. Pero pag nakikita nila na yung leader nila nandyan, alam nila na government is working. Hindi na rin daw dapat lagyan ng kulay pa ang mga politiko, maging mga kandidato na lumalapit sa kanya at nagbibigay ng tulong. Abangan po ang iba pang detalye sa report na ito sa Frontline Pilipinas mamayang 6:30. Nanlumo si Pangulong Bongbong Marcos ng personal na makita ang pinsala ng bagyong Christine sa Bicol Region. Kasama ang gabinete, pinulong ng Pangulo ang mga lokal na opisyal ng Albay at Camarines Sur sa Naga City. Namigay din siya ng ayuda. Tingin ng Pangulo, epekto na ng climate change ang nangyari. Isa sa nakikita niyang solusyon ang pagbuhay muli sa Bicol River Basin Development Program na proyekto noon ng kanyang ama na tinigil noong 1986. Ipinasisilip din niya ang umano'y illegal quarrying sa Albay na isinumbong ng provincial government. Regarding the effect of quarrying sa nangyayari pong flooding, so I would like to ask help from you. Hindi ko alam kung nasa tamang lugar pa po ang nangyayaring quarrying sa... Which quarry is that? Patignan natin sa DNR. Yes, please, Mr. President. May tuturing ng deadliest storm na tumama sa Southeast Asia ang bagyong Christine sa ngayon ayon sa Office of Civil Defense. Ito ay matapos pumalo sa higit 100 ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng naturang bagyo. Kaugnay niyan makakausap natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang OCD Administrator at NDRRMC Executive Director. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Magandang tanghali din po sa ating mga taga-babae. Yusek, sa higit 100 reported na patay, ilan po dito ang kumpirmado na? Ganun po, 116 na yung naiulat sa ating nasawi. Doon sa ganito yung palawanan ko lang ang content, yung kumpirmado kasi yung validated. Kailangan kasi ng death certificate pa yan from the LGUs na talagang may kinalaman sa nangyaring bagyo yung pagkamatay nila. Subalit, yung 116, more or less yan na rin po talaga yan. Yung validation takes time. Talagang yung matagal na proseso po yun. Saang mga probinsya o rehiyon po ang may pinakamaraming nasawi, Yusek? Dahil sa landslide, yung Talisay talaga yung pinakamaraming nasawi. 20 yung naiulat sa amin. And then sa Camarines Sur, 12 naman. Sa Laurel, 10. So halos talagang kalat po Calabarzon pati sa Region 5. Kung mapansin nyo kasi buong Luzon talaga yung tinamaan sa atin, 12 rehiyon. In fact, pati po dun sa narinig ko po yung interview nyo kay former VP Lenny, ang mga nakalubog pa ho nating mga munisipyo at syudad, 97 out of the original 306 cities and municipalities, lubog pa yung karamihan ng mga barangay nila. Kaya yung pagpapadala nga natin ng mga pagtulong sa ating mga kababayan, naabot namin hanggang main highways, hanggang munisipyo, subalit mula doon, kinakailangan nating dalhin pa
using rubber boats o mga bangka para direkto dun sa mga kababayan na natin na karamihan sa kanila nasa second floor pa. Subalit ang maganda naman, wala na pong nasa bubong, nasa second floor. Ilan pa po ang naiulat na nawawala, Yusek? Hello, Yusek, can you hear me? Ang nawawala po ay marami pa rin, 39. Kaya inaasahan natin sa mas malamang madagdagan pa yung naiulat na nasawi sa 100. At sa kabuuan po, Yusek, ilan po ang naapektuhan ng bagyo? Ang mga kababayan natin na apektuhan, yung talagang apektado, 6.8.1 million na mga kababayan natin. This will translate to 1.68 million families. Sorry po. Sa kasalukuyan, Yusek, pwede po, medyo putol-putol, pwede pong pakiulit lamang po yung numero kung gaano po karaming mga kababayan natin ang naapektuhan ng bagyong Christine? 6.8 million po yung naapektuhang mga tao at ibig sabihin yan, 1.6 million families po yan. At ang nasa loob pa ng evacuation centers, 143,649 families. Subalit yung mga wala silang matiran ngayon, nandun sila nakikita sa ibang mga kamag-anak nila o kaibigan, 108,225 families pa po. At pagdating naman po sa damage na idinulot ng bagyong Christine, ano-anong lugar po ang pinaka-napuruhan at gaano na po kalaki ang iniwan pong damage? Malawak po sa agrikultura. Ang talagang pinakamatindi ang Region 5, of course, Calabarzon. Ganyan din naman po sa CAR, Regions 1, 2, and 3, Mimaropa, Region 6, 7, and 12. Hanggang Mindanao po, nabot po tayo talaga. Subalit ang Region 5 at Calabarzon ang talagang todo ang pagkakasira lalo na sa agrikultura. Ngayon, ang initial estimate na naiulat sa amin is 3.1 billion pesos worth of agricultural damages ang naiulat po sa atin. At sa ngayon po, maraming ang mga kapatid pa rin po natin ang talaga namang hirap makabangon. Kumusta yung pamamahagi ng assistance ng ating pamahalaan? Hindi lamang po sa food packs, pero yung muli pong maisaayos nila yung kanilang mga tirahan. Tama po. Ganito, ang magandang balita naman po, sapat po yung mga food packs natin, kagaya na panggitin nyo. Yan ready po tayo, naka-preposition yan. Na nahihirapan man tayo ng konti papunta doon sa kabayan at sa baha. Sapat po yan. Tubig yung unang binigay ng Presidente Bongbong Marcos na siguraduhin, sapat din po yan. Meron din tayong mga medical kits na dire-diretso galing ng Department of Health. Mga medical teams din tayong deploy sa mga area, lalo na dyan sa Bicol. At mula naman sa Office of Civil Defense, yung mga hygiene kits, yung pangangailangan ng mga pamilya, dinidistribute din po natin. Alright, marami pong salamat. Yusek Ariel Nepomuceno, OCD Administrator at NDRRMC Executive Director. Tuloy-tuloy pa rin po ang pangangalap po ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation para sa mga sinalanta ng bagyong Christine. Maaaring ihulog sa bank accounts ng Alagang Kapatid ang inyo pong donasyon. Pwede nyo rin pong i-scan ang QR codes sa inyong mga TV screen. Magandang tanghali mga kapatid. Nanguna sa ranking ng Taste Atlas ang pagkaing chicken inasal sa top 100 Filipino dishes. Pumapangalawa naman ang lechon at sumunod ang leche flan. Ikaw kapatid, anong putahe para sa iyo ang best Filipino food? Samahan niyo ako at magtatanong tayo. Dito. Ito talaga yung sinigang tas adobo. Bakit yun? Favorite! Masarap kasi yung sinigang sa lalo na pag tag-ulan. Adobong balon-balunan. Bakit yun? Malasa kasi. Tapos unique din. Same as papaitan, gano'n. As Ilocano kasi. Bulalo, kahit umulan umaraw, masarap pa rin yung bulalo. Adobo. Bakit? Kasi
Simple lang siya lutuin tapos matagal siya masira. Parang adobo sa puti ba yun? Parang basta suka at saka paminta, as in ganun lang yung pagkakaluto. Mas maganda siya kung lalo sa atin mainit ang panahon, pabago-bagong panahon. Adobo po. Bakit yun? Kasi masarap. Lalo na pag may pinya. Pinya ang adobo. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Habang papalapit ang undas, asahan na raw ang pagtaas ng presyo ng kandila. Mataas kasi ang demand at naghahabol pa ng supply ang mga gumagawa ng kandila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Ilang gabi na lang gugunitain na ang araw ng mga yumao. At hindi lang bulaklak ang bitbit ng mga bibisita sa sementeryo, kundi pati mga kandila. Libu-libong kandila na ang nabuot lumabas ngayong buwan mula sa Domros Candle Manufacturing ng Caloocan, isang paggawaan ng kandila na 58 years nang nag-ooperate. Kwento nila, unang linggo pa lang daw ng Oktubre nitong taon, namamakyaw na ang mga customer at reseller clients nila. Yun nga lang, naging pahirapan ang pag-supply ng kandila. Ito pong dumating na bagyo, naantala po yung mga deliveries po namin, na hold po. Hindi rin po makarating yung mga customers namin. And syempre, may mga kandila din po kami na hindi na-produce kasi sa lamig na hangin. Pero ngayon na maayos-ayos na ang panahon, double time sila sa paggawa ng kandila para mahabol ang demand. Ang sister rito, syempre una-una sa lahat, magpapatunaw muna ng wax dito. So syempre iba-iba yan, ito kulay pula ito. Pagkatapos nung ibubuhos na siya, pwedeng dito sa container, yung mga sinasabi nakabaso, o kaya naman ay ilalagay dito sa mold. At pagkatapos nun, para sa ganito kaliit na kandila, mga nasa 30 minutes hindi pa abuti ng 1 oras bago siya tumigas. Dahil tinatapatan din ng electric fan, tatanggalin na, ready na siya at lalagyan na lang ng nitsa. Bagaman hindi nagbago sa mga lumipas na taon ang presyo ng kandila nila, maaaring tumaas daw ng 20 hanggang 40 piso ang presyo nito sa mga resellers. Sa ngayon, ang presyo ng sperma candle o yung pahabang kandila ay nasa 30 to 80 pesos kada pack. Ang mga nasa baso naman ay nasa 60 hanggang 100 piso ang isa. Ang tea light ay nasa 30 pataas depende sa dami. Ang chunks ay nasa 70 to 120 pesos. Nasa 75 to 90 pesos naman ang vigil candle. 75 ang maliliit na orchids candle, 120 naman ang malalaki na orchids candle, at ang spiral candles ay nasa 85 to 100 pesos. May option din daw para sa may gustong iwasan ang maduming usok ng tradisyonal na kandila, ang smokeless candle na nasa 80 pesos pataas ang presyo. Ang kagandahan po dito kasi po sa mga sementeryos o kaya sa mga may musileo po, yung nangingitim po yung mga dingding. Ito po hindi po siya nangingitim yung baso and tumatagal po siya ng 90 hours. Hindi po siya makalat. Ang pagsindi ng kandila ay para raw sa mapayapang pagtawid ng mga yumao sa paraiso. Pero bukod sa mga ito, hindi raw dapat kinakalimutan ang pagdarasal para sa kanila. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Maraming vloggers ang namumuhunan sa horror stories. Ang isang content creator, mukbang sa haunted places, ang napiling tema ng mga vlog. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Hindi rin naman maitatanggi na masaya ang magmukbang. Pero, kakayanin mo rin ba na magmukbang sa mga haunted places? Pandemic nagsimula si Rino Marco o mas kilala bilang Boss Rino na gumawa ng reaction videos sa mga nakakatakot na lugar. Pumatok ito at ngayon nakaisip pa siya ng twist. Tapos yung mga subscriber ko, nag-request sila na mag-explore naman ako puntahan ko yung mga lugar na pinupuntahan ng mga nila Ed Kulawag, yung mga horror dito sa atin, yung mga haunted. Minsan mag-isa, madalas naman kasama ang tropa. Marami na siyang nabisita. Pero isa raw sa pinaka-nakakatakot niyang naranasan, ang kakaibang boses sa Villa Epifania sa Clark, Pampanga. Pagpasok namin, may nagsalitang babae. Pero wala naman tao dun. Sobra kaba, lalo pag first time ka,
Para kay Rino, hindi mawawala ang takot na bumisita sa mga haunted places. Pero may magandang dulot naman daw ang pagmukbang. Gawa. Pagka bumukbang ka, yung focus mo, yung takot mo, na napapaling mo yung focus mo sa ibang bagay. Abiso lang din ni Rino para sa mga gustong gumawa nito. Pero yun nga, pag magmumukbang sila, linisin muna nila na maayos yung paligid nila siguro para safe, di ba? Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, alam nyo naman no, na marami na talaga tayong mga Pilipinong sikat sa Broadway. Pero eto ha, alam nyo ba na meron din tayong kababayan na namamayagpag sa West End? Siya po ay si Joaquin Valdez at kilalanin natin siya sa report na ito. Once they feel the power of the hurricane. Yan ang makamandag na boses ng Pinoy West End sensation na si Joaquin Pedro Valdez. Sumaglit siya sa Pilipinas para kamustahin ng ilang Pinoy fans at ang kanyang pamilya sa bansa na matagal na niyang hindi nakita. Paano ba naman? Mula nang mag-lockdown, nagbago ang ihip ng karera ni Joaquin nang ma-stuck siya sa United Kingdom. Sinwerte si Joaquin at nakabook ng breakout role niya as Light Yugami sa Death Note. Pinilahan at dinadayo nga yan ng theater fans sa London. And the rest is history. You know, all of that has been a blessing. I always go home, tapos yung misis ko will always kind of regroup and just remind me to be grateful. Because pag nandun, mahirap. I mean, OFW essentially, we live in a small flat and we're just grateful for the work that comes. Speaking of what's to come, kaka-anunsyo lang. Nasa UK na uli ngayon si Joaquin dahil this November, may pagbibidahan na naman siyang malaking show. Siya si Luke at Eris sa debut ng Percy Jackson the Musical sa West End. Kabog! Napakomment pa nga si Lea Salonga sa Instagram niya, booked and blessed. Pero paglilinaw ni Joaquin, hard work at hindi swerte ang susi sa pamamayagpag sa kanyang West End career. Sometimes you get rejections, but then you just shake it off and move on. And what you see are the winning moments, but then there's a lot of hard work and crying and. Abangan si Joaquin sa Percy Jackson the Musical sa The Other Palace Theater sa West End sa United Kingdom. Ito naman, nahabol pa rin ng kontrobersiya kakatapos lang ng Miss Grand International at ang True FM may bagong tahanan na. Yan at ang iba pa sa report na ito. First runner-up sa Miss Grand International, ang pambato ng Pilipinas sa si CJ Opiaza. Hinakot niya rin ang award sa Best in Swimsuit, Miss Photogenic, Miss Mestiza, Miss Aqua Boracay at Miss Multimedia. Sa Q&A, tinanong siya kung anong pinaka-critical na issue ngayon. Ang sagot niya ay gera sa iba't ibang lugar, kaya hinihikayat niyang lahat na ituring ang isa't isa bilang kapatid. Kinoronahan naman bilang unang Indian Miss Grand International si Rachel Gupta. Habang si Miss Myanmar, Thay Sun Yim, ang second runner-up. Nag-viral naman ang paghagulgol niya at ang bigla na lang pag-alis ng kanilang pageant director sa sash at corona ng kanilang kandidata. Kasunod dito, sinabi ni Thay Sun Yim na hindi niya tinanggap ang second runner-up position dahil hindi raw ito tumutugma sa effort at performance na ipinakita niya sa pageant. Bagay na tinanggap naman ng presidente ng MGI. Si Fiang Smith ang big winner sa Pinoy Big Brother Gen 11. Sa big night, nakakuha si Fiang ng 30.66% ng mga boto. Kaya matapos ang 14 na linggo sa PBB House, mag-uuwi siya ng 1 milyong pisong cash na papremyo. At meron pang bagong house and lot. Second runner-up naman si Rain Selmar na may kalahating milyong piso. Handa na ba kayo? Malapit na nating makilala ang haharap sa atin tuwing hapon. Siya ang pinaka-malaki na makeover ng taon sa face-to-face dito sa TV5. Abangan ang kanyang pagharap soon. Simula ngayong araw, e-ere na rin ang Radyo 5 True FM sa 105.9 Mega Manila. Sa statement ng NBC, kasabay nito ay inilunsad din ng kumpanya ang True Network. Ilan sa mga una nitong programa ang Wanted sa Radyo, Ted Filon, DJ Chacha, Christopher Minute at Bangon Bayan with Mon.
At yan ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.